This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. Dito lang sa AWR 89.1 FM. Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR. Nakikinig at nanonood po kayo sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob ng isang oras ay makakasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Mary Me. At ako naman po si DJ Rock at excited na nga po kami na muli na naman po tayong makakapagkwentuhan at makakapakinig ng panibagong kwentong pagbabagong buhay kay Kristo ng ating pong makakasamang guest maya-maya lamang, DJ Me. Yes, DJ Rock, binabati po namin ang lahat na nakikinig sa ating radio station na 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung di pa po kayo nakakapag-subscribe, like and share, ay paki-subscribe, like and share na po. At kung meron po kayong kwentong pagbabago na gusto nyong i-share sa amin, at gusto nyo ring mag-comment at magtanong, ay tumawag o mag-text lamang po kayo sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Yes, at muli binabati po namin ang aming po mga masusugid na tagapakinig ng 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kaya naman po sa ating po mga bahay, sila nanay, sila tatay, sila ate, sila kuya, ikaw nga po manong tsuper na nagda-drive sa mga oras na ito, kumakain o naglilinis kayo o nagluluto kayo, ano man po ang ginagawa ninyo, aba, wag po ninyong ililipat ang stasyon na inyong pinapakinggan dahil talagang for sure, makaka-relate na naman po kayo sa kwento na ating pong mapapakinggan maya-maya. Kaya DJ Me, unahan na natin, batiin na natin ang ating mga ka-TikTok na ating kasama ngayon. Unahan ko na si R. Christian Roda na taga Noveleta, Cavite. Hello po sa inyo at maraming salamat po sa patuloy na pakikinig po sa amin. DJ Me. Yes, batiin po natin si Sir Junior Mamato. Good evening po AWR at sa lahat. Yun po ang sabi niya. Ganun din po kay Ma'am Leia Ranara, ang sabi, Amen. Ganun din po kay Ma'am Edna, he's watching. And Ma'am Helen Yetes, Sioni Pedraza, good evening daw po sa ating lahat. Yes, kaya kung gusto nyo din po magpa-shoutout, kung may mga birthdays, anniversaries kayo ng mga sineselebrate, at gusto nyo po kayong ma-shoutout namin na ba, i-comment nyo na po dyan sa ating comment section kung taga saan din po kayo para mabati din po namin kayo. Meron pa DJ Rock. Yes. Sir Jinson Castigador, good evening po. God bless po. At hi kay John Paul Gumalos. He's watching right now. Wow, thank you din po. So now, DJ Me, bago tayo magpatuloy, no, sino ba yung ating guest na makakasama ngayong gabi? Yes, itong guest natin ngayong gabi ay talaga, nung narinig ko ang kwento, talagang hindi siya na makarating dito. Kasi talagang nakaka-inspire yung kwento niya. Kaya dapat tune in lang po kayo sa ating 89.1 FM. So ang ating guest po ngayong gabi ay walang iba kundi si Dodds Soledad. Hello, Ayan, Dodds. hello po, Dodds. Hello. Sir Dodds. Ayan. Hello, ako po si DJ. Dodds Soledad po. Good evening po sa ating mga tagapakinig. Ayan, medyo lapit ka ng konti sa mic, Ayun, Sir good Dodds, evening para po mas sa ating marinig. mga tagapakinig dyan. Yan. Sige, bati ka muna sa iyong family kung sino gusto mong batiin bago tayo magsimula. Binabati ko po, binabati ko po yung mga kapatiran sa Bagong Bayan at yung mga kapatid at mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Ingat kayo dyan. God bless. Yeah, hello po sa inyo. Yes, gusto ko rin din batiin, no, DJ Me, si Ma'am Teresita Galapon. Hello din po sa inyo. At kay Sir Junior Bersaba Mamato. Ayan, good evening daw po TikTok sa AWR from Tanay Rizal. Hello po sa mga taga Tanay Rizal. Hello. At watching from Malate, Rizal Araniego Bayona. Hello din po sa inyo. Ayan, meron Sige, pa. simulan na natin. Si Ma'am Ay, go. Virgie. Ayan, good evening daw po. Yes, good evening. At din ito po. pa, DJ Rock. Sa mga nagnanais po ng ating mga libro, meron po kaming pinamimigay.
Ito po, meron po tayong pag-asang Daigang Bukas. Meron din pag-asa para sa mga panahong maligalig. Meron din po tayong Huling Pag-asa. Aba, panay pag-asa pala tong mga libro na to. Talaga naman kung wala ka ng pag-asa, ay kailangan mag-comment, mag-text ka, or tumawag ka sa 0918-9447-891. 0918-9447-891 at libre itong ibibigay sa iyo. Diba? Yes. So ngayon, simulan na natin, DJ Mino. Ito na. Sir Dodds or Kuya Dodds, ayan. Okay lang ba Kuya Dodds? Sige po, DJ Rock. So, Kuya Dodds, pwede bang bigyan mo muna kami ng background about yourself? Ikaw ba ay single, married, anong pinagkakaabalahan mo, kung taga saan ka, para mas makilala ka ng ating mga ka-TikTok ngayon? Ayun, ako po ay married. Sensya na po. Tapos ako po ay kasalukuyang nag-work and youth leader sa aming iglesia. At may mga kapatid and yun lang. Yun lang. Taga saan? Taga saan? Currently sa Taguig na po ako ngayon. Sa Bagong Bayan. Yan. Kung saan po yung aming iglesia. Ano ang iyong trabaho, Kuya Dodds? Ako po ay IT QA lead po sa GCash. Ayan. I IT, see. IT. Gano'n ka nakatagal? Ilang taon ka na, if you don't mind? Ano lang po, 1996 ako pinanganak. Pinatapos So, 29 po, tayo. 29. Akala ko mag-compute. 29 po, 29. Oo. Yun. Oh, I see. So, ikaw ay married. Kailan ka kinasal? Noong ano lang, February po, February 15. Oh, Wow, bagong-bago. bago. Wow. Congrats! Kumusta naman ang pagiging bagong kasal? Congrats. Ayun, masaya. Masaya, hindi ka naman nagsisi. Dapat masaya talaga. Wala pa naman isang taon eh. Oo nga. Masaya so po, ngayon, Kuya Dodds, oo naramdaman nga, ko gusto yung ka ano namin yan. mas makilala pa, no? So, sino ba si Kuya Dodds nung wala pang Kristo sa kanyang buhay? Nung wala pa ang Panginoong Jesucristo, actually, pinatay ko na siya. And then, I mean, kapag inaalala ko siya, na papatahimik ako ng sandali talaga. Kasi yung mga naranasan ko before is hindi ko in-expect na akala ko normal lang siya. Pero nung nagkakaroon na ako ng isip that time is hindi pala. So yun, ako ay hindi namulatan yung tatay. So namulat ako na may stepfather na ayun, may physical na stepfather. So, yun, cute ako dati, nabugbog lang. So, ayun, tapos naranasan ko na mga lakal, mag-junk shop, yan, mag-work sa kung saan-saan para may pang-bisyo. Ayan, may broken family. So, sa mga broken family, ako ay kaisa nyo, sa mga tagapakinig dyan. Tapos yun, sa addict sa computer before, yung SF, yung Special Force, yan. Pero hindi mo na bibili ng token. Tapos, yung mga ginagawa ko noon, like, nagbabaklas, habang nag-junk shop ako before, nagbabaklas ako ng rep para may sideline. Alam niyo yan sa mga nag-junk shop, no? Tapos, naglilinis ng jeep, hugas ng plato, naging tagahilot din para may pangbisyo, sumasali sa mga riot, pero hindi sa gang, kasi para hindi maliit yung mundo. Pero nakikiba to. Sa mga inom, sigarilyo, may konting sugal, then yun, parang ganon yung nangyayari. Ayan, yung pinapakitang picture ako ay, bago pa sa Manila. So, ayan. Tapos, yan. Tapos, meron akong parang clip dyan na ako ay nilalapitan ng aming congressman. Naku po, anong na ako ay itsura to? namamasura. Ito Ayan yung- po, yung maliit. Tapos, yung may hawak na sigarilyo. Yan ba yung mga Sorry po. pinagdaanan mo? Tapos, ayan, yung na to, medyo nagkaroon na ako ng kakilala na ito at that time. So, yun, nag-uumpisa na sa ayos ang buhay, tapos nakapag-aral ulit. So, ganun, 11 years old hanggang 18, yung mga picture previously, if ibabalik natin yung kanina, doon naglalaro yung bad side of my story. Ang konti nga eh. Oo, konti lang. Parang konti ng pinagdaanan mo, no? Konti lang. Grabe nga no? Konti lang yung iba kasi sobrang dilim, hindi na napicturan. Sa sobrang dilim ng nadaan. Oo. So, na-mention mo, Kuya Dodds, no, nung bata ka, nagkaroon ka ng stepfather na Yes talagang somehow ay nabubugbog ka physically. Opo, medyo. Eh, yung nakita niyo ba yung picture? Opo, naalala ko noon, pinapatiwarik ako noon.
Kasi sa sobrang takot ko, hindi ako nililigtas ng nanay ko. Tumakbo ako sa compound namin kasi merong security guard dun sa may tahuan. So yung lugar kasi namin is may tahuan siya. Tapos hindi yung nanay ko yung tinakbuhan ko nung pinagditripan na naman ako ng lasing kong stepfather. So ang tinakbuhan ko yung guard. Ngayon naabutan niya ako doon. Nakala ko ililigtas ako kasi naka-uniform pero hindi. Pinatiwrik niya lang ako noon. Tapos talagang yung shame hanggang sa compound kasi namin pahaba eh. So yun, hindi ko makakalimutan yung pangyayari na yun. I think mga 7 or 8 years old ako noon. Grabe Mga naman ganon. yun. So naalala ko yun. Nakakatakot naman yun. Para ka namang mamamatay. Parang no? nasagot Ayun. na nga niya DJ Me, no? Yung talaga mga bagay na hindi niya makakalimutan. Kasi kapag at that very young age na maranasan mo yun, talagang very Totoo. vivid pa din talaga sa'yo, sa memory mo, yung mga ganong experiences. Anong pakiramdam mo nun, Kuya Dots, during that time? Like, yung sama ba ng loob? Galit ka ba? Anong nararamdaman mo during Actually, that time? nung hindi ko na siya sasabihin galit. Nung time na siya ay nagiinom, siya ay dinali ng kanyang kainuman. So, may mga maliliit pa akong kapatid noon. Buntis si mama noon, 5 months yata. Tapos meron ako 4 na kapatid sa kanya. So, stepfather ko. So, sila yon. So, nadali siya, nasaksak siya ng ilang beses. Tapos, siya ay wala ng buhay. Ako, sa sobrang galit ko, ngumiti ako. Kasi parang malaya na ako, wala nang mananakit sa akin, so okay na. Pero diba ako may mind nung bata ko, parang niyayakap ko yung mga kapatid ko kasi wala na rin silang tatay. So parang yun yung mga unforgettable moments talaga nung mga panahon na yun. So yun. So yung mga kapatid ko na yan, kung makikita nyo sa picture, is hindi kinaya ni mama, meron pa yan siyang maliit. So pinaampun yun sila, kaya nasa ampunan yan, yung mga yan. Hanggang So, ngayon. wala na. So, mamaya natin, kaya makikinig kayo kasi mamaya kung bakit ano yung nangyari. Oh, yan. Yan. Kaya abangan talaga. Pero during ba that time, Kuya Dods, like, natanong mo ba yung mother mo? Bakit ganun yung naranasan mo sa stepfather mo? Hindi ko siya natanong eh, pero sa sobrang galit ko at wala nang tiwala din sa kanya. Though napatawad ko naman na siya ngayon, wala na 'yon. So, pero yung dati talaga na pagsasalitaan ko siya na hindi maganda. Kasi bakit ganoon? Bakit parang mas mahal niya 'yon kaysa sa akin or sa amin? Ganon yung nangyayari. Tapos yung nawala pa 'yon, mga around 1 year lang, meron na naman siya, bagong stepfather. So, another stepfather, another bugbog. So, ganun yung kwento. Another bugbog? Tapos 'yon, nasaktan din ako noon hanggang 11 years old. Doon ako nag-decide na puro sila away puro sila murahan, yung lasing lagi gabi-gabi. Dumating pa sa point na pati sila sa sobrang away nila, yung nanay ko, kaya pag nakita yung nanay ko, may kagat siya dito. Ewan ko sa picture, wala pa siguro yon, pero may kagat siya dito sa current. May tahi siya dito, so wala pa siya niyan. Kasi, yun, nag-aaway sa sobrang away nila, kinagat siya. Tapos ako yung kasama ni mama sa PGH. Grabe, wala kaming pera no. Naalala ko, nagutom pa ako. Nagutom kami, wala kaming kain ng 2 days kasi wala kaming pera na dala. So, nandun lang kami sa PGH. Ayun yung nangyayari. Grabe, no? Like, parang very traumatic yung gonna experience, DJ Me. Legit. Kaya Na- binibiro-biro na lang ang buhay. Pero mamaya, mas makikita natin yung lalim ng kwento at ng buhay ni Kuya Dods. Pero ngayon, nakikita natin na talagang, alam mo yun, nakukwento na niya yung mga bagay na yun, na kung dati, talagang very traumatic sa kanya yung ganong experience, no? So ngayon, kumusta naman yung mother mo, Kuya Dods? Ayun, yung mama At ko yung mga nasa kapatid mo? Paranaque siya. Tapos yung mga kapatid ko, kinakapatid ko kasama niya. Yung iba nag-work na rin, yung iba nag-aaral, college. Then, yun. Nasa Paranaque sila. Okay naman. Nako, DJ May, for sure sa ating mga ka-TikTok na nakikinig ngayon, baka nakaka-relate na talaga kayo sa kwento ni Kuya Dods. Kaya mag-comment na kayo dyan kung nakaka-relate kayo para ay huwag nyong ililipat ang stasyon na inyong pinapakinggan. DJ May, quickly, ano yung masasabi mo dun sa mga na-share ni Kuya Dods kanina? Grabe nun sa dami. Parang ang dilim talaga ng mundo mo, no, Dods?
talagang gusto kong malaman later. Ayan, kung ano ba talaga, kung paano naging maliwanag Ayan. ang mundo mo. Ayan. So, puputulin Totoo. muna natin, DJ Rock, di ba? Yes, kaya nga po sa mga ka-TikTok po natin, kung kayo din po ay isa sa mga nakakaranas ng mga naranasan ni Kuya Dot, saba, wag na wag po ninyong lilipat ang sasyon ng inyong pinapakinggan dahil talagang makaka-relate kayo at makakasumpong kayo ng pag-asa sa kwento na ito. Kaya naman po, bago tayo magpatuloy, ating muna pong bibitinin ng konti ang ating pagkukwentuhan at ating muna pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang kay Jesus Manawagan by the Bereans. Kapag langit ay maulap at tila uulan, ika'y may suliranin at tuloy naninindig. Sa iyo bang katanungan, ang sagot ay di alam, at ang iyong pag-asa ay tuloy nawawala. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin, ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Tulad ng mga propeta noong unang panahon, sa hirap at ginhawa, sa Diyos nagtiwala. Kaya ang paalala sa ating magtiwala, upang ang buhay natin ay lubos guminhawa. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin, ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siyang buhay, sagot sa suliranin, ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siyang buhay, sagot sa suliranin, anong mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay kay Jesus manawagan, kay Jesus, ikaw ay kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Time check, it's 8:20 p.m. hatid sa atin ng Philippine Standard Time. Nandito pa rin po tayo sa ating programang TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po inyong kakwentuhan, DJ Rock. At ako pa rin po si DJ Mary Me. Patuloy pa rin po tayong nakikinig dito sa 89.1 FM at nanonood sa Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung meron kang shout-out, mga comments, kwento or tanong, maaari ka rin tumawag sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At sa mga nagnanais po ng libro na aming pinamimigay, meron po kami mga pag-asang libro din na
kahinaan dito na kung ikaw ay nawawalan ng pag-asa, ibibigay namin sa iyo ito ng libre. Meron din po kaming health and wellness at kung gusto mong lalong mapalalim ang pag-aaral mo ng salita ng ating Panginoon, meron po kami Explore book. So kung nais mo ito, tumawag or mag-text lamang po sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Yes, bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan with Kuya Dods, batiin po muna natin ang ating po mga ka-TikTok na nakikinig sa mga oras na ito. Unahan ko na po si Ma'am Melody Tablit Alejo. Good evening everyone watching with you from Quezon City. Done sharing po and God bless us all. Wow. Maraming Thank salamat you. po for sharing. At also, of course, gusto ko ding batian ng aking tatay, si Papa Rogelio, at aking nanay na si Mama Cristina. Hello. Good evening sa inyo. Hello po. Maraming salamat po sa pakikinig. DJ Me, sino pa Meron nakikita pa, mo dyan? Simple Man. Yan, ang Oh, sabi wow. niya ay, good evening, watching from Ebus, Guagua. Sa kayang lugar to? Hello po sa mga taga-Guagua. Sa Ayan. Pilipinas lang. Sa Pilipinas lang Okay. ata yan. Ayan, kay Ma'am Leia Gumayagay. Tama ba? Good evening, everyone. At syempre yung Sister Adi ko. Sister Adi, hello. Kuya Paulo and Nathan, hello. Thank you for watching. Yes, kung gusto niyo din po ma-shout out o may mga pabati po kayo, pwede niyo pong i-mention dyan sa ating comment section para mabati din po at ma-shout out din po namin kayo. So ngayon, DJ Me, pagpatuloy na natin ang ating kwentuhan with Kuya Dods. Hello, Kuya Dods, ito nandiyan na. ka pa ba? Hello, yes, nandito pa. Ayan. Still Sige. kicking So ngayon, and Kuya Dods, ito na yung nasa exciting part na tayo. Ayun. Paano mo na-encounter ang Panginoon sa buhay mo? Ano yung naging turning point na nakilala mo yung Panginoon? Ayun. So, yun. Based sa story ko kanina, from 11 years old, lumayas na ako sa amin. Tapos ako ay tumira kung saan-saan. Sa jeep, sa bubong, sa mga barkada, tropa, or kahit kanino. Basta makatulog. Grabe yun, no? So, yun. Hanggang 18. Tapos, pagka 18 ko, ako ay naaya na mag-work. Sa tulong din ni mama noon, meron siyang nilalabhan. Tapos, naghahanap daw ng tauhan. So, ang business ng hinahanap niya is yung gumagawa ng panali ng manok. So, accessory siya ng mga manok na panabong. So, yun, pumunta ako doon. Tapos, pagkapunta ko doon, maayos naman yung naging amo ko. Tulad ko rin siya na hindi nakapagtapos. Tapos, bumuo lang din ng business. Hanggang sa, yun, ini-invite nila ako sa church. Tapos, hanggang sa dahan-dahan, na-sharean, nagkakaroon ng mga Bible study. Tapos, meron mga instrumentong ginagamit ng Panginoon para pag sumikapan ako, like binibisita sa bahay, ganyan ng mga kapatiran, Bible study sa bahay. Hanggang sa nagkaroon ng ministry. Siyempre, hindi agad-agad, no? Habang nagmi-ministry ako, naalala ko noon, bago pa ako may tinatawag kasing temple ministry sa church. Naglilinis kami ng CR, ganun ako. Tapos may dalaw pa ako sigarilyo. Gusto ko CR kasi nakakapag-sigarilyo ako. So, ganun yung nangyari. Tapos, dahan-dahan yon hanggang sa na-realize, may mga realization na ibibigay ang Panginoon. Tapos, nauunawaan para may mga camping. Effective yung camping. Eh. So, naging yung camping. Tapos, Ano yung mga youth camp mga ba youth yan? camp siya. Sa Hardin sa tabing ilog. So, naalala ko, sabi ng mga kasama ko noon, nag-group kami. Sabi niya, ano ka before? Gaya yan, yung camping na yan. So, ano ka before? Ganyan. Sabi ko, ako, nagiinom ako, nagninigarilyo. Sabi, buti natigil mo na. Sabi ko, wala kasi mabilihan dito eh. Ano? Sabi ko sa mga youth leader. Tapos hanggang sa parang kaya ko pala 3 days na hindi naninigarilyo. Kasi as cigarette, yung addict ka, ang hirap niya, yung parang kasama mo na siya sa buhay mo. Parang ganon yung buhay, no? Parang ang hirap. Pero that time, pwede palang mamuhay, no? Na tamang yung 3 days. kain, tamang worship, tamang praise, serve, then fellowship. So, kaya pala, hanggang sa nakasanayan ko na siya, then nag-promise kay Lord na surrender yung part na yon. Pero that time din kasi, ako ay nag-wish kasi parang inaayos na din ng Lord yung sarili ko. So, nag-stop ako nung 11 ko ng elementary, grade 5. So, that time din, pinupurso ko ulit mag-aral. So, 18 years old ako, bumalik ako ng grade 5. Tapos, nag-pray ako sa Lord kasi magte-take daw ako ng ALS. So, sabi ko sa Panginoon, lumuhod ako. Hindi ko namamalayan, tahimik na lugar, sa kwarto lang namin. Kasi, nababanggit ko na sa kwarto lang namin. Kasi, that time na rin is wini-win ko na rin yung parents ko na buuhin, ayusin, yung mga kapatid ko, may balik sila, ganyan.
Tapos yun, yung nanay ko rin sobrang inom, sigarilyo, pero yun yung ko, so inaayos ng Lord muna yung sarili ko. So tahimik ako nun sa bahay, lumuluhod, tuluuhog, sipon, lahat. Sabi ko, Lord, bobo ako, wala akong foundation sa pag-aaral, ikaw yung alam ko makakatulong sa akin, ito yung gagawin ko, Lord, tulungan mo ako. So ganun yung context ng prayer ko hanggang sa nag-take ako. Then after nun, nalaman ko nakapasa ako ng ALS, so hindi na ako kailangan mag-grade 6. So by 19 years old, ako ay grade 7 na. Wow. So grade 7, nagpatuloy, nagsaserve sa Panginoon, naglilingkod, nagtatrabaho, working student, gamit yung tali ng manok. Tapos nag-take ulit ng ALS. Mhm. So ayun, pagka-take ko ng ALS, ganun pa rin. Grabe, sabi ko, Lord, pangalawang beses na to, sabi ko, wala akong ibang masasandigan, malalapitan, wala akong ibang pagkakatiwalaan, kundi ikaw lang. So ganun yung context ng prayer ko, pero hanggang dumating yung time na gumugulong yung taon pagkatapos ko mag-exam, hindi ko nalaman kung pasado ba ako o hindi. So hanggang dumating na lang na grade 8 na ako, tapos hindi ko na kaya mag-regular kasi yung trabaho, parang konti na lang magagawa ko kung araw-araw ako papasok, tapos konti lang talaga yung trabaho kasi pakyawan ako. So nag-open high ako sa PNHS Main sa Parañaque. Tapos, hindi ko alam, nagbabike ako noon, bumili ako ng bike gamit yung kita ko nung nagsa-sideline ako. Hindi ko alam, open yung division office sa Central noon, if familiar kayo sa Parañaque, San Dionisio. Open yung gate, walang sasakyan, so lumiko ako. The reason why lumiko ako, ang gusto ko lang i-confirm kung ano yung result before ng exam, bago ulit ako mag-take. Then pagkapasok ko noon, nakita ko yung then sabi, ano mga apelyido mo? Then sinabi ko, Soledad po. Then yun, nagulat ako sa Panginoon, talagang sinabi ng ng officer doon na, pumasa ka pala eh. Wow. So by 2016, late ko na siya nalaman, gawa ng yon. Tapos, ang ginawa ko muna noon is vocational, like TESDA. So, nakapag-TESDA ako ng FBS, Food and Beverage Services, nakapag-waiter sa Paddy's. Tapos, hindi ko yun gusto. Parang, ito na ba yun? Ito na ba yung trabaho? Ito ba yung rason mo, Lord, kung bakit mo ako pinasa para mag-waiter sa bar? Sabi ko, hindi. Hindi. So, ganun yung mga nangyayari sa akin before. Tapos, nag-take ako ng TESDA ulit, welding. So, nakuha ko yung 6 position hanggang sa napasa ko yun, hanggang sa requirements na lang ako. So, pagka-requirements na lang ako, sabi ko sa Panginoon, ito na ba yun? Mag-work na ba ako? Tapos, sabi ko, mag-take muna ako siguro ng entrance exam na isa. So, pumili ako ng isa, mga December ata, November sa PUP. Tapos, nag-entrance exam ako. Kung pumasa ako, inaalaw ng Lord na ako ay makapagtapos. Kung hindi, magtatrabaho na ako, then susuportahan yung family. Then yun, nakapagtapos, nakapasa sa entrance exam. Hanggang sa yun, 2017, nakapasa ako. Nag-estudyante ako as IT sa PUP, then hanggang sa graduate ako ng 2021. Ayan, so yung duration na yon, yung part na yon, is nasasabi ko siyang transition ng Panginoon sa akin kasi mas napapalalim yung relasyon ko sa Kanya, yung tiwala ko at yung pakiramdam ko, nakasama ko siya, totoong buhay ang Diyos kasi hindi ko akalain na mararating ko yon. Siguro kung ako lang yon, hindi ko talaga siya magagawa. So I believe na ginaid ako ng Lord na marating at mapagtagumpayan yung mga bagay na yon. So parang proof yon na buhay ang Lord para sa akin personally at alam ko na ginagayad niya ako sa tamang path. Ayun, grabe. So that time, di ba that time, Kuya Dodds, ikaw ay na-convert, hindi pa sa Adventist that Yes time? po. So yun, yung story nun is tuloy na natin. Pagka 2021, before ako graduate ng October 20, so naghahanap na ako ng trabaho nun. So October 8 pa lang, meron na akong trabaho. Praise the Lord. So tuwan-tuwa ako. Sabi ko, grabe ka talaga, Lord. Yun yung una kong trabaho, yung sa Veritas Space, so sa Pasig yung office niyan. So that part, mayroon na akong trabaho. Hindi ko alam, meron na rin akong napupusuan. So, una, basketball lang. Tapos, naghahanap kami ng Muse. Pero alam ko, meron akong isang pinakamaganda para sa akin doon. Kaya yun yung chat ko. Ganyan. Pero sa akin, crush, ganun pala yung dating. Pero ang target ko pa doon, ang reason ko pa doon, gusto ko itong mawin sa church. Parang ganun yung nangyayari. So, ang nangyayari noon, nag-uusap kami about sa religion. Bakit Sabado kayo tapos kami Linggo, ganyan. O, so, nagtatanungan, ganyan. So, kasi ikaw ay ako po ay born saan again. galing religion? Yan, sa born again po. Born Tapos, again. so, ang sagot ko sa kanya, ako naman yung nagsimula, ang sagot ko sa kanya is,
napagkaisahan lang yon yung Sunday, ganyan. Ang dapat naman talaga na pagsamba is araw-araw kasi yung life mo yung tunay na pagsamba sa Panginoon. Tapos hanggang sa shinare niya yung about sa Sabbath, kasama yun sa Ten Commandments, then yun naman talaga yung way of worship, tamang araw ng pagsamba. And naparealize ako noon hanggang sa napunta kami sa discussion kung bakit naging Sunday, reason kung yung background noon, si Constantine na dating pagan, hanggang yon lumalalim yung usapan. Hanggang sa nagkaroon din ako ng time na parang intindihin yung part na yon. Hanggang sa napag-usapan din namin about sa food, ganyan. Then hanggang sa nagkaroon ako ng conviction na biblically, dapat pala talaga yung mga practice na alam kong tama na is hindi pala ganon. So, yun, nagkaroon ng conviction habang nag-worship ako sa Panginoon, no, nare-realize ko sa sarili ko na kailangan ko tong gawa ng paraan kasi I feel convict. No, parang hindi ito yung tamang. Habang basis po ako kasi ako nun sa tapos habang ko nun, napapaisip ako, ito ba yung tamang pagsamba sa'yo? Tamang pagsamba sa'yo, tapos kailangan ko ba talaga mag-decide o dapat kahit alam ko na yung tama, pero hindi ko na siya gagawin. Pero kailangan ko siyang gawin talaga kasi 'di ba kailangan nating makisama sa kung ano yung pananampalataya natin. Is pina-practice din ng mga kapatiran. So parang kailangan ko talaga mag-decide para yung conviction ko is aligned doon sa sinasamahan ko. So I decide, though mahirap kasi doon ako binago ng Diyos, tinulungan ng Diyos, pero titake ko siya as katawagan ng Panginoon. Kasi siguro kung nagpadala ako sa takot, baka ako ay twisted or hindi founded yung conviction or yung pag-iisip kasi ako ay hindi naging totoo sa kung ano yung sinasabi sa akin ng Panginoon. Ayun. So, nung nalaman mo na ito talaga ang totoo. Ayun. So, I decide talaga kahit na meron ako mga naging close na doon. So, pinili kong maging tahimik. Hindi nga ako nakapagpaalam ng formal kasi para sa akin, ang nagpapaalam is nagpapapigil. So, para sa akin kasi ganon. So, ako hindi na ako nagpaalam. I decide kasi ang pinapakinggan ko naman is sa Panginoon, yung katawagan ng Panginoon, ang katotohanan. So, yun yung naging rason ko at naging tiniis ko yung parang mga murmur, no? Na bakit ganon? Bakit ganyan? Bakit yan? Even ang mama ko sabi niya, Dong, ikaw yung nag-invite sa amin dito. Tapos iiwan mo kami dito. So yun yung medyo hindi pa nila nauunawaan ngayon. Though titake ko siya as challenge na though I pray pa rin na balang araw is dumating din yung panahon na magkaroon kami ng time siya ang mga tao nakapaligid sa akin na malaman din yung truth na meron ako ngayon. So, yun. Yung nakita mong liwanag Ayun na po. sana ay makita din nila. Yes. Yes At po. yung nakilala mo na babae, yun yung naging wife mo ngayon, tama? Yes. Yes. Opo. Siya yung naging wife ko. Yan. So, Na next naging week, daan. DJ Rock, i-interviewin Oo. natin yan. Ayun, no? Oo. Yan naman talaga yun eh. Ayun. Oo, so next week, no, na Tuesday, ay abangan nyo po Abangan. ang kanya namang kabiak ang ating makakausap dito ng live na Ayun. live din po. Yes. So, siya na So yung in mag-expand short, siguro. no, Kuya Dodds, ay naging daan yung asawa mo para makilala mo yung truth at the same time ay maging isa kayo. So, kayo ay pareho kayong Adventist, tama? Yes po. Yes. Right. So, ano naging response ng family mo nung time na yon na pinili mo to? Baka isipin nila, dahil gusto mo tong babae na to, kaya Ayun, ka hindi nagpapayas. maiiwasan yan. Legit yan na, dahil pinili mo lang siya, pinili mo lang yung faith na yan dahil sa kanya, ganyan. Actually, nagpa-rebaptize nga ako, wala siya eh. Kasi talagang personal, ko talaga siya. Personal conviction and decision ko talaga siya. Kasi, siguro, naniniwala ako na noon pa man, sinasamahan ako ng Panginoon. Hanggang ngayon, inaalay niya ako sa katotohanan. So, gusto niya ako ibalik sa kung ano yung tamang landas na para sa mga anak niya. So, I take it as call ng Panginoon. Kaya naman, ayun, naglilingkod nga ako ngayon sa Panginoon through serving the youth as AY leader sa aming church and communication. And yun, and many more, ina-expect ko pa na maging kagamit-gamit para sa kapurihan ng Diyos. Amen. DJ Me. Yun. So, bale, ano na yung ginawa ni Kristo sa buhay mo? Ayun, sobrang dami. Yun. Kung titingnan, hindi ko personally ini-expect na darating ako sa punto na mararanasan ko yung mga bagay na to. Siguro, ang ginawa niya sa akin is
pinilit niya akong ipanalo. So, pinilit niya akong tulungan sa pamamagitan ng mga taong ginagamit niya ng mga instrumento. Even before, no, na mga nagiging kaibigan, hanggang sa sinesharean ako, hanggang sa ito palang mapapangasawa ko, siya yung naging reason kung bakit ako naglilingkod at nagpapatuloy ngayon. So, ayun yung ginagawa sa akin ng Panginoon. Grabe, DJ Rock, parang may nakikita talaga ang Panginoon sa kanya na meron siyang gagawin no? Nung narinig ko yung mga pinagdaanan niya na dati siyang nabibisyo, dati siyang kung ano-anong pinagagawa, kung saan-saan natutulog. Nung simula nung nakilala niya si Kristo, parang nagiging positive lahat Tapos dumami yung talento niya, tapos lagi siyang nakakapasa. Alam mo yun, sabi, grabe talaga yung yung pagbaliktad, 'di ba? Baliktad yung madilim na mundo, tapos tinanggap mo yung maliwanag na mundo, tapos iba talaga yung sobrang daming blessing yung natatanggap mo ngayon, 'di ba? Grabe. Ayun. Totoo. Nakita talaga natin yung leadings ng Panginoon sa life niya na, alam mo, ito yung story na talagang, ano yung from and to, kumbaga, no? Yung from mess to glory. Naalala ko Yung pa nga po story. noon na nung namamasura ako, sabi ko, tapos may mga nakikita ko mag-asawa or mag-jowa ba yun? Sabi ko, hindi ko siguro siya iisipin. Pag hindi ako mag-aasawa, sabi ko, kasi yung pamilya ko, hindi naman ganyan, parang ganun. So, yun yung decision ko noon. Bata pa ako, namamasura, may dala akong sako. Sabi ko, hindi ako mag-aasawa kasi mahirap na, ganyan. Ganito yung mangyayari sa akin. Bale, Dodds, ano yung mindset mo nun? Bakit ginagawa mo yung mga kalokohan before? Parang kadalanan na siguro ng curiosity, parang wala kang magawa, masaya gawin, nakakatuwa. Tapos kapag ka nang babato, ganyan. Tabi kami ng kalsada, uso yung mga riot ride Ako, before. ang daming ganyang kabataan. Ganon. So masaya siya. Ayan na. Nako. Masaya siya. Maraming wala ka na kasi magawa Kaya naghahanap ka ng gagawin. So, ang available na gagawin is ganun. May bato dyan, may aswater na tira. So, Pero sa tingin mo, di ba, kung ikaw ay nabago, ano yung pwedeng maging way sa mga kabataan na ganun? Ayun, sa totoo lang, siguro kung hindi gumamit ang Panginoon ng instrumento. So, karamihan naman sa mga bata na nakakaranas ng dinaranas ko noon, hindi ko silang masisi, pero ang nakikita ko is kulang ng gabay. So, yung nakikita ko na kailangan sa mga kabataan. Kasi yung mga kabataan, biktima lang din sila lahat ng broken family, no, na walang nag-guide. So, kapag halimbawa ako na nakakita ng liwanag, at nabigyan ng opportunity na makapag-serve. So, yun yung opportunity din na mang-guide din ng iba. So, sa mga wala pang guide, siguro sa mga tagapakinig natin na nakikita nila na sila ay naliligaw. So, ipag-pray din natin yung ating guide, no? Yung gagamiting instrumento ng Panginoon para ibalik tayo sa original niyang plan, which is yung makasama tayo sa kaharian. Pero nakita mo ba, Dodds, minsan na gumamit na ang Panginoon ng mga instrumento, mga guide sa'yo, kaya lang hindi mo tinanggap? Yes, sa dami na, may time pa nga nun, may Bible study kami, ay na naman ganyan, tatago na naman ka. Tatago ako, may kasama pa ako nun, magtatago ako, may ganyan. So, choice talaga siya, minsan, choice talaga siya. Actually, madalas choice talaga siya kung yung calling or guide na binibigay or pinapadala sa atin ng Panginoon is tatanggapin natin. So, yun. Hindi nagkulang ang Panginoon. Lagi siyang may binibigay. Sobrang dami. Even sa radyo, meron na siyang binibigay ito. So, hindi na nagkukulang ang Panginoon. Ang gagawin na lang is yung gagawin ng tao. Para Kung tatanggapin yes, niya yung tatanggapin na tulong lang. ng Panginoon sa kanya. Yes. Amen. Ako, DJ Mi, nag-iingay na yung ating mga ka-TikTok sa Sige, comment okay. section. Pero bago natin basahin yung mga yan, atin muna pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang sa wakas by the Bereans. Pagod ka na ba sa araw-araw? Walang magawa, gustong sumigaw. Problema tila ay walang hangganan. Gigising ulit para lumaban. Manali
sa iyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya lahat sa wakas. Hindi matimpla ang iyong damdamin. Gulo ang isip sa dapat gawin. Kaibigan ko, ang Diyos nangako. Siya'y kasama mo hanggang sa dulo. Manalig, kumapit, may awan din ang langit. Ngumiti ka, may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. Lahat sa wakas. Manalig, kumapit, may awa din ang langit. Ngumiti ka, may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. May awa din ang langit, lahat sa wakas. Pag-asa, babaguhin niya lahat sa wakas. Babaguhin niya lahat sa wakas. Andito pa rin po kayo at nakikinig sa TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po ang inyong kakwentuhan, DJ Rack. And this is DJ Mary Me. Patuloy pa rin po tayong nakikinig dito sa 89.1 FM at nanonood sa Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung meron kang shoutout, comments, ay mag-text or tumawag lamang po kayo sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Yes, Eto nako na. DJ Me, dumadami na ang ating mga nagko-comment. Yeah. Unahin ko na dito si Ma'am Emily Asuncion. Sabi niya, Brother, salamat sa pag-share mo. Naririnig ng aking pamilya ngayon sa radyo at ang Asuncion Kids. Kapupulutan ng inspirasyon ng iyong buhay. God bless. Amen din po. At Ayan. kay Sir Jenson Limbagan Castigator, malaki talaga ang factor ng pamilya sa mga kabataan kung ano ang magiging future nila. Amen. Ayan, Thank you meron po for pa. sharing. DJ Me. JM Pakubas, happy birthday DJ Rock. DJ Rock, Ay, birthday mo ba? Naku, binunyag. Happy Bukas po. birthday to you. Thank you. Birthday pa DJ Rock, hindi ka nagsasalita dyan ng ano ha. Okay. Ito rin si Ma'am Ria, good evening po watching from Cagayan. Hello po. Sir Rolando, sabi niya amen. Hi to Sister Jaisel. DJ Jazz, hello sa iyo dyan. Ayun. Meron pa ba? Kay Ma'am Teresita Galapon, Ayun. amen din daw po. Ayan. At kay Ma'am Lucerma Larong, sabi niya, God bless you. You are a good example sa mga youth. Amen. Amen. Praise the Lord po, Ma'am Lucerma. Nako, marami talagang nabibless sa story mo, Kuya Dodds, no? At nawa marami pang nai-inspire sa mga hindi po nakanood ng buo nito. Nako, panoorin niyo po ito after po Yes. nito. Yung pwede po kayong mag-replay dahil talagang nakaka-inspire po ang kwento. DJ Me, Eto ayan. na. So, simulan na natin dahil limited ang ating Oo, oras. Ano? ngayon. So, ngayon, Kuya Dodds, sino na si Kuya Dodds after niyang ma-encounter si Christ sa kanyang buhay? Ayun, after kong ma-encounter ang Panginoon hanggang sa ngayon, ako na po ay currently AY Youth
leader at nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, sa katawagan niya. Ako na po ay may stable work and ayun, married, maayos na asawa, yan, yun. Magandang asawa. Maganda. So, yun. Ayun, yun yung mini-maintain and sinusustain ng Panginoon sa akin ngayon. Pinagkakatiwala niya sa akin ngayon. Wow. Amen. So, bali, Dods, ano na ang commitment mo ngayon sa Panginoon? Ayun. So, actually, wala akong personal na, na, kasi hindi ko nakikita yung future or wala rin akong control. So, ang kaya kong gawin is, magpapatuloy, tapos susunod sa katawagan na ibibigay sa akin at pagkakatiwala sa akin ng Panginoon. Gaya na sinabi niya sa Ecclesiastes, no, kung ano ibibigay niya sa mga kamay ko, is gagawin ko lang yung buong puso at tapat na may babalik para doon sa pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Kaya kung ano man yon, whether it's spiritual, physical, mental, or personal growth, career, spirituality, career din, magpapatuloy, susunod at susuko sa Panginoon hanggang sa dumating siya. Ayun. Bale, Dods, willing ka ba na kapag ginamit ka ng Panginoon para mabless din yung mga kabataang pinagdaanan, yung mga pinagdadaanan, yung mga pinagdaanan mo, ay willing ka bang magpagamit? Yes, kasi hindi ko sasabihin na ginawa niya sa akin ang lahat ng mga bagay na yon para sa akin lang. Ginawa niya sa akin yon, tinawag niya ako mula sa karamihan para sa isang great purpose, kundi ang maging light at salt sa iba. So, lalo na sa mga kabataan na nakakaranas din ng dati kong experiences. Ayun. So, kontakin nyo lang po si Dods, ha? Yes Ano bang po. Facebook page mo? Add nyo lang po ako, Dods Soledad sa Facebook. So, Ayan. kung gusto nyo pong umattend sa aming church, bukas po. Search nyo lang po ang Bagong Bayan Seventh-day Adventist Church. Ayun. So, yan po. Lagi pong bukas yan. So, kapag close, chat nyo lang po ako. I-open mo. Yun, papa-open natin kay Sister Lina. Kapit-bahay lang po ang may-ari ng lupa. Na-curious din ako, DJ Mina, since napag-usapan na natin yung personal niyang buhay, yung simula bata, hanggang Wala sa na akong lumaki siya, matago. na-encounter niya yung Panginoon, yung ministry, ano naman yung gusto mong ipagpasalamat sa Panginoon dahil ginamit ng Panginoon yung asawa mo? Ay, para sa So, asawa. nagpapasalamat ako sa Panginoon, patuloy, truly. At actually, hindi ako maboka, more on moves. Pasasalamat ako sa Kanya through acts and serve. So, marami pa akong alam ko na hindi lang ito. Hindi pa natatapos dito. Gaya nung pag-iisip ko nung nakapasa ako ng grade 5. Pagkapasa ko noon, sabi ko, ano na, may nabago ba sa buhay? Parang sa akin yan, ang challenge ko naman ngayon, okay, nabago yung sarili mo, naayos mo yung sarili mo, meron ka ng asawa, ano na? So parang ang challenge sa akin ngayon is, dapat hindi lang ako, wag ako maging makasarili. Dapat meron din mga kabataan na balang araw, uupo dito at ipagsisigawan yung kabutihan at kadakilaan ng Panginoon sa buong mundo. So yun yung para sa aking tagumpay na habang buhay at hindi pa siya dumarating, yun yung tagumpay. Na para sa makakamit mo talaga. O Amen. pwede makamit Gusto ng ko rin, bawat isa. Kuya Dods, no, malaman na like, syempre you have your commitment sa Panginoon. Ano yung naging commitment mo ngayon sa family mo since ikaw lumaki ka sa broken family at Yes. ngayon na ikaw ay may bagong pamilya na? Ano naman din yung commitment mo? Actually, isa sa mga pinagpipray ko sa amin ng asawa ko, is dumating yung panahon kasi currently is nangungupahan kami. So, darating, pinagpipray ko sa Panginoon na may ibibigay sa aming stable na lugar na malapit sa iglesia, na sustain talaga and maiingatan hanggang sa mahila ko yung sa family side ko. Then, God's will, kung ano yung timings na ipagkakatiwala sa akin. Pero yun ang dinidesire ko, na balang araw hindi ilang ako yung nakatayo, nakaluhod sa Panginoon, umaawit sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, kundi kasama ko yung mga mahal ko sa buhay na mga nakaranas din, gaya ng mga kapatid ko na nakaranas din na walang tatay. So yun din yung mga pinagpipray ko, dinidesire ko. Actually, sa Panginoon ko lang pinagpipray. Ngayon, nalaman nyo na. So, tulungan nyo na ako mag-pray ngayon, ha? Oh, yun. Yes. Samahan natin si Dods. Ayan po. Totoo. Kaya Dods, isa din, sorry, ang dami kong question. Sige lang po. Like, Wala gusto ko naman din akong malaman, choice. like, oo nga, paano ginamit ng Panginoon? Ano yung tool, kumbaga,
Nag-push. naging, oo, kumbaga ano yung naging contribution ng asawa mo sa buhay na meron ka ngayon? Actually, ang dami. Kasi ako yung tipong, syempre, lumaki na mag-isa. So, independent, ayoko ng So, yung sa tulong ng asawa ko, may mga sumasaway na sa akin minsan, no? Para sa akin, yun, blessing yun. Kasi ayoko ng sarili ko lang desisyon. So, gusto ko yung may nag-oversee rin sa akin, sumasaway, ganito, oops, ganyan, sobra ka na, ganyan. So, baka nga ngayon kung nandito siya, sobra ka na sa And then, yun yung gusto ko na nararamdaman kong kaagapay ko siya, hindi ko siya kaaway. Wow. Ayun. Parang double blessing, no? Double blessing. Oo nga. So parang Totoo. alam mo hindi ko siya parang pinagsisigawan kasi kapag anak ka talaga ng Panginoon, mararamdaman mo na normal dapat yung ganun na ilalapit ka niya sa mga taong tama, sa trabahong tama, sa pananampalatayang tama. Hindi ka mag-worry, hindi ka magdadalawang isip kung siya na ba, ito na ba, yan na ba. Kasi nagtitiwala tayo sa Panginoon na clear, malinis magtrabaho, like quality, no? Wala na tayo iisipin kundi sumunod. Ibaba yung sarili, isuko yung sarili. Kasi minsan, yung pagsuko natin, yun yung ating tagumpay. So, yun. Amen, napakaganda. Nako, DJ Me, ito na talaga. Ito Kailangan na. na natin Meron magtapos. pa. Pero bago tayo magtapos, Kuya Dodds, ano yung pabaon mo sa mga ka-TikTok natin, quickly? Ayun, yun yung sabi ko kanina, pagsuko sa Panginoon ay ang ating tagumpay, no? Hindi lang dapat sa Diyos yung gawa, dapat meron din sa atin. Yung mga binibigyan niya sa ating guidance, yung mga kumakatok sa pinto natin, sa puso natin, sa isipan natin, na para tayo ay magpatuloy sa Panginoon, pakinggan natin yun. Kasi hindi yun yung kaibigan mo, hindi yun yung ka-churchmate mo, or dati mo kakilala na sumusunod sa Panginoon. Diyos yun na tinatawag ka para sa isang dakilang katawagan. Ang gagawin natin, isusurrender natin yung ating sarili. At hayaan natin yung mga bagay na makamundo, ang ibigay niya sa atin yung the best of the best. So, ibang tao ang makakita, hindi na lang natin mamalayan na andun na tayo. At dahil yun sa pagsuko natin sa Panginoon. Kaya naniniwala ako na human efforts plus God's providence or provisions equals true blessing. Amen. Ganda ng pabaon. Ikaw, DJ Me, anong baon mo? Parang gusto ko i-copy-paste na lang yung baon. Plagiarism yan. Okay. Purihin ang Panginoon sa mga experiences na narinig natin kay Dodds. Dito ko po masasabi na ano man ang pinagdadaanan mo, na mahirap, malungkot, masalamuot, kahit yung sakit, physically, emotionally, spiritually, lahat ng past na napagdaanan mo na nakakalungkot at mahirap, ay mapapalitan yan ng mabuti at blessings. Yun ay kung kikilalanin natin ang Panginoon at tatanggapin natin siya. Tatanggapin din natin yung mga tulong na ibinibigay niya sa atin. At pag Amen. nangyari yun, kagaya ng nangyari sa mga experiences ni Dodds, sobra-sobrang blessing. So, hindi lang pala doble-doble. Sobra-sobrang blessings ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Kaya, huwag mong kakalimutan, ang Diyos ay lagi nandyan para sa'yo. Amen. Amen. Nako, bago ko ibigay yung pabaon ko, DJ May, gusto ko lang basahin yung mga huling nagko-comment sa atin. Ayan, sabi ni ni Sir Junior Mamato. Sabi niya, pabati po ang Bersaba at Mamato family sa Romblon at Oriental Mindoro. Hello po sa mga mga Mamato at Bersaba family. Kay Ma'am Teresita Galapon, happy birthday po. Ay, bukas pa po yan. Pero maraming salamat po sa pagbate. And also, sabi din po dito ni Sir Jenson Castigator, nako, may kukurot na sa'yo, Brother Dodds. Yeah. Oo nga. So, ako naging baon ko sa kwento ni Kuya Dodds, no, na totoo talaga yung sinasabi sa Bible na seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Kasi kahit na naging crush niya yung asawa niya during that time, pero alam mo yun, nakita mo yung desire talaga niya na isik talaga yung truth nung narinig niya yung about sa Sabbath, di ba? Nung narinig niya about dun sa truth na about Sabbath. And nakita ko dun talaga na, di ba sabi nga niya, nagpabaptize siya na wala yung asawa niya. So doon makikita mo na hindi siya nagpapakitang tao, kundi talagang yung Panginoon yung sinisik niya. And all this blessing na nangyayari sa buhay niya ngayon, ay makikita natin, it's just a bonus na lang na nanggaling talaga sa Panginoon. Na talagang once we seek God, alam ng Panginoon yung pangangailangan natin, even without asking
those things. And or even before we ask for those things, ay talagang ipinrepair na ng Panginoon para sa atin. And at the same time, no, gusto ko rin, DJ Mina, hindi na kontento si Kuya Dol sa spiritual na buhay na meron siya noon nung nandun pa siya sa ibang religion. Pero nung may na-discover siyang truth, nag-stand talaga siya at talagang lumaban siya kumbaga nag-stand siya for the truth, na kumbaga andun yung learning pa din niya, yung pag-receive pa din niya ng truth, na yung iba kasi, di ba, ito na yung kinalakihan ko, dito na ako mamamatay. Pero siya, yung willingness niya na i-embrace yung truth na ni-reveal sa kanya ng Panginoon. Talagang nakakahanga yung ganun, no? Kaya maraming salamat, Kuya Dod, sa mga nakikinig po sa ating mga ka-TikTok. Praise Nakarelate po ba kayo? Na-bless po ba kayo sa kwento ng buhay ni Kuya Dods? Nawa po, nagbigay po ito sa inyo ng pag-asa, kaliwanagan, at maging daan din po na maisip din po ninyo na meron pang pong pag-asa para sa inyo, na kung nagawa kay Kuya Dods, nagawa sa amin, ay hindi rin po imposible sa inyo. Kaya Kuya Dods, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Nawang ang iyong buhay, ng inyong mag-asawa, ang ministry na meron kayo, ay maging daan din para mas marami pa kayong kaluluwa na maidala sa paanan ng ating Panginoon. DJ Me, maraming salamat din sa pagsama sa akin tonight, and of course sa ating po mga ka-TikTok, maraming salamat po sa pagsama sa amin, at patuloy niyo pa rin po kami samahan every Tuesday 8 p.m. dito lamang sa 89.1 FM, at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Muli, this is DJ Mary Me na nagsasabing, Mary mang pagsubok sa buhay, tandaan mo, andyan ang Diyos lagi para sa'yo. At ako pa rin po ang inyong DJ na si DJ Rack na nagpapaalalang road man ang buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok, Transformation in Christ Talk. This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.